Rosalie, ano ang maaaring dahilan kung sakali upang questioning yung anti-political dynasty bill sa Korte Suprema? Ella, kung tuluyang maisa sa batas yung panukalang batas kontra political dynasties ni na House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bogie III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, partikular na yung House Bill number 6771, maku-question ito sa Korte Suprema. Yan ang paniniwala ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party's Representative Leila De Lima dahil hindi ideal ang panukalang batas para tugunan yung itinatakda ng saligang batas na pagbabawal sa mga dinastiyang politikal. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman De Lima. So ano pong klaseng batas yan na sa tingin ko napakalayo doon sa pinaka-essence and spirit na nasa ating saligang batas. Hindi yun po ang ideal na anti-dynasty bill. Sa panukalang batas ng House Speaker at ng House Majority Leader ay pinapahintulutan pa rin sabay-sabay na tumakbo at humawak ng posisyon. Yun nga lang sa magkakaibang antas ng pamahalaan ang mga magkakamag-anak. Pero giit ni Congresswoman De Lima dahil sa mga panukalang batas kontra political dynasties na inihain dito sa Kamara, at least masisimulan na yung pagtalakay sa mahalagang panukalang batas na ito. Naniniwala rin itong magiging mainit yung gagawing deliberasyon sa mga panukalang batas kontra political dynasties. So sa voting, yun ang ano. So ang ultimately, kung ganyan talaga, if this bill would garner the majority, dahil nga this is the very bill of the speaker, the leadership itself, ay ang pinaka sentrong tanong, tatanggapin ba ito ng taong bayan? Yun naman ang susunod na tanong. Sa ngayon, Ella, nasa mahigit 10 na yung panukalang batas kontra political dynasties na inihain dito sa Kamara. Si Congresswoman De Lima, bagamat meron na siyang unang naihain na anti-political dynasty bill, ay nagpaplano rin siyang maghain pa ng isa pang panukalang batas para naman isulong yung pagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity and affinity na makahawak ng national and elective positions. At sa January 2026, inaasahang sisimulan na yung pagtalakay ng House Committee on Suffrage and electoral reforms dito sa mga panukalang batas kontra political dynasties. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos.